Another video, another loan up na naman po yung isi-share ko sa inyo, which is sinasabi ng iba na siya ay legit na hindi 7 days to pay at buong matatanggap. Tamang-tama kasi no, nakita ko siya na naman sa aking IG story at mukhang disente itong si Pita Cash ngayon at downloadable daw siya sa Google Play Store. Nakalagay dito that we can cash loan daw up to 25,000 pesos. So 100% daw na guaranteed yun. Well, sabi ng viewer ko, shoutout nga pala kay @Joy Manimtim, no? So nakalagay dito, Mami Yam, yung Pita Cash po, okay din po siya. Buong matatanggap. Tapos nag-i-email lang pag sila nag-follow up. So it means hindi nangharush tong loan up na ito. Worth it subukan siya since meron siyang bagong update sa Google Play Store ngayon, no? This May 2025 lang. Meron siyang new version ng format ng loan application dito. Of course, isi-share ko sa inyo kung paano po mag-apply ngayon kay Pita Cash loan up, which is sinasabi ng iba na okay din daw utangan, mababa daw yung interest ha. So let's see, sisilipin natin yan. Well, this sa Google Play Store guys, meron siyang mataas na ratings, meron na rin siyang maraming reviews, meron na siyang 500 plus downloads ha. So marami nang nakapag-try dito at FYI, under nga pala siya kay Finance Technologies Incorporated, which is legally licensed to operate po ito. Nasa list of recorded online lending platform siya ng SEC website. And then ito pa, CIC accredited to. Kaya this time, share ko sa inyo yung updated application itong kay Pita Cash. Let's see nga kung totoo yung mga chika nyo dito. So here po, agad-agad, we need to provide our mobile phone number agad-agad, diba? Right after that one, wala naman akong referral code. So continue tayo and then we will wait for our verification code na isasend sa atin. And then i-enter din po natin yan. And then mag-create po tayo ng 6-digit PIN dito sa app. And then after doing that, so here po, sabi ko nga sa inyo, nagpapautang po si Pita Cash from 1,000 pesos up to 25,000 pesos. So piliin na natin yung mataas, no? Pinili ko na yung 25,000 pesos. So click lang natin tong take a loan. Meron siyang chain of instruction dito na ito yung magiging application natin. Like we need to provide our ID information, personal info, reference info, work information para maisa-isa natin tong lahat. So kinlik ko yung let's go. So here po, I need to provide my personal information including my name, gender, date of birth, email at marital status at isa pang marital status. So bakit naman ganitong error, Pita Cash? So kung mga ganitong mga online loan application, wag naman sana mag-error no sa mga details. Kasi parang kapag ganitong may mga wrong info or wrong spelling nga, 'di ba? Medyo parang mapapaisip ka na legit ba talaga? Well, anyways, no, tiningnan ko kung bakit dalawang marital status. Yung isa legit na marital status talaga. Ikaw ba ay single or married? Then itong marital status na panghuli is educational background pala siya, 'di ba? Kakaloka. Kasi nakalagay dito yung choices kung ano yung tinapos natin, ano yung pinag-aralan natin. Anyways, no, continue lang tayo after providing this. Which is next is the ID information na. Ito po yung mga IDs guys na tinatanggap po nila. So, pipili tayo ng isa lang dito. For me, I choose the national ID. So, continue lang tayo. So, here po, i-input lang natin yung ating ID number. Date of issue, kasi nga, di ba, national ID yung pinili ko. So, meron ka siyang issue date. And then, of course, pipicture natin yung ating ID front and back. And then, right after providing this information, so, proceed tayo sa next, which is the address information na or the residential address na po ito, no? Fill upan lang natin to and then magpo-proceed tayo sa next, which is the reference information na to or the contact information or the character reference. So, gladly naman, dalawa lang yung hinihingi nila. Medyo tipid tayo dito. Ayaw natin yung mga maraming hinihingi, di ba? So, fill upan natin to at hindi po siya magdadirect sa ating phone book list, manually fill up. This is followed by the work information. So, here po, ilalagay natin dito yung main source of income natin and for you to have an idea, kapag self-employed po yung pinili natin, lalabas yung mga ganitong details like industry and income details. So, tingnan nyo na lang yan kung meron kayo niyan. So, ngayon, kung unemployed naman, so wala siyang masyadong hinihingi. Ang hihingi niya lang, ano daw yung nagiging income natin since unemployed tayo. So, meron naman sila type of income na pwede nating pagpipilian dito. And of course, i-declare din natin yung ating income kahit tayo ay unemployed. So, kapag business owner po, sa ganun din, kailangan natin i-provide yung ating business industry, company details po, na other income details po. So, iba-iba po talaga sila ng description. Ano? Ganun din kapag employed. Mas madaming hinihingi kapag employed ka kasi hingin sa'yo yung mga employer details, ganyan, company details, or your income details. So anyways, after filling up the information here, so next tayo, which is for evaluation na po agad ako. Nakalagay dito na within 1 hour daw, no? Parang yun yung evaluation period nila. And then, magko-call daw yung isa sa employee daw nila to clarify some details. If ever. So, matagal talaga siya, guys. Hindi siya real-time yung result nito kasi parang meron talaga silang evaluation manually. Hindi siya system-generated lang na instant po. Hindi siya ganun. So, meron atang nagre-review agad bago tayo ma-offeran ng loan.
Well, hindi ako sure ha, pero parang after 15 minutes ata, nag-respond sa akin si Pita Cash at eto na nga, rejected ako. By the way, walang nag-call sa akin na agent ni Pita Cash ha. Maybe dahil rejected ako dito. Sayang dahil gusto ko pa naman sanang itry yung kanyang buong matatanggap, low interest rate. But later, of course, isi-share ko sa inyo yung mga na-search kong na-approve dito at kung legit ba talaga na low interest rate siya. But anyways, guys, meron sila mga contact partners dito. Nakalagay, you can also contact our partners to try to take a loan from them. So, meron silang mga partners loan application, guys. So, tiningnan ko kung ano tong mga to. So, ito yun. Si Loan Online, Binixo, si Finbro, si Cash to Go, si Cash Express, si Peso Ready, si Cash Space. So, alam nyo ba, itong mga loan app na ito is, for majority of them, is nag-offer sila ng 0% interest rate. Pero, guys, hindi ko sila mapagkakatiwalaan. Kasi based sa mga chika, dito sa mga loan app na ito is hindi siya okay yung interest rates niya in the long run. Parang may mga hidden fees siya, may mga hidden charges siya. Majorities kanila ganun, pero hindi ko siya bet. Kasi parang strategy lang nila. Kasi marami namang na-approve dito eh. Parang nagiging strategy na lang nila ngayon na i-reject ka nila, no, para makapag-loan ka sa mga partner online loan application na ito. Kasi itong mga ito, guys, medyo gas-gas na kasi siya rin sa mga tao na talagang alam nyo na yon. So anyways, I can delete naman my account here para wala na akong record sa kanila. Kasi wala naman akong balak no mag-loan dito sa mga partner online loan applications po nila dahil hindi ko nga bet. Well, sayang nga kasi nga 'di ba? Okay daw tong loan app, okay daw siya utangan. Nakalagay kasi dito sa mga reviews, guys, na nire-recommend nila si Pita Cash because of the following reason. So easily apply for a loan, minimal interest for 14 days per term. So ang pinaka-early repayment niya is 14 days. Yun yung sinasabi nilang hindi nga daw 7 days. There was no harassment from the agent. Then after paying it, reloan is being offered. So yan yung mga gusto natin, no? So another, guys, so ito nga, no, super baba daw ng interest. I've loaned 1,000 pesos, then received it in full. So buo nga talaga siyang matatanggap, then payable for 14 days. So one thing din, totoo din yung 14 days nila. And then with an interest rate of 368 pesos. So 1,000 sa 14 days. So ganito ha. So lumalabas po na 36.8% yung interest rates niya for 14 days. So I don't find na low interest siya or mababang interest siya. Kasi nga for 14 days, 36.8%, hindi po siya low interest, guys. So siguro convenient lang sa atin, nakakapangutang tayo, nakakapag-cash loan tayo ng buo, pero hindi po siya low interest talaga. Pero imagine, guys, ito ay 36.8% yung interest rate niya for 14 days. Kung i-times 2 mo yan, or i-1 month mo yan, or i-28 days mo yan, let us say, so aabot siya ng 73.6% yung kanyang interest rate. Do you think, masasabi pa din natin na low interest rates yun? So mukha lang kasi siyang mababa kasi maliit lang yung loan amount. Sabi niya nga, 1,000 yung cash loan niya, 368 lang daw yung kanyang interest rate. Mataas yun. Well, ang hinahanap kasi talaga natin ngayon, no, di bali ng mataas yung interest, basta buong matatanggap at makapag-cash loan talaga tayo dito at hindi siya 7 days to pay. Yan naman yung parang usual na in-after na. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa petsa de peligro, nasa emergency, kinapos tayo at kailangan natin ng backup. So maybe pwede na din siguro to pag low amount yung kinash loan natin dito. Pero kapag high amount, mataas ha. Pag-isipan mabuti kapag na-approve tayo dito kay Pita Cash loan app. Pag-isipan yun paulit-ulit, guys, bago kayo mag-proceed to loan with. Kasi hindi naman siya auto-disbursement eh. Kapag na-approve tayo dito, lalabas dyan yung ating payment method. And for you to have an idea, itong si Pita Cash is only bank account lang po yung tinatanggap niya as disbursement method. So hindi siya nag-accept ng e-wallet. You must ready for that. At least meron kayong idea regarding kay Pita Cash 2025 ngayon. Well, sino dito sa inyo nakapag-try kay Pita Cash loan app? Paki-comment down below naman po magkano yung loan amount nyo, magkano yung interest rate nyo, magkano yung loan term nyo, kumusta yung experience nyo dito. Para kapag nagbasa yung iba natin viewer dyan, is aware din po sila sa loan app na ito. Don't worry, patuloy naman po ako magkakaroon ng update. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching. Bye!